Hello, good morning. So today pupunta tayo sa SSA or yung SSS sa atin sa Pilipinas para i-update yung ating immigration status. Actually, overdue na siya kasi mula nung pumasa tayo sa ating citizenship, hindi ko siya na-update right away for some reason. Ewan ko nga ba, tinamad akong pumunta doon. Kaya ngayon, pupunta tayo doon para mag-update ng ating status. So, ang requirements lang naman is yung ating US citizenship certificate, which is yung binigayan sa atin noon, and then yung ating ID or passport. So ayun, so para sa akin ang dadalhin ko na lang is yung driver's license, yung US citizenship certificate, at saka yung ating passport kasi kumuha na nga tayo ng ating US passport. So ayun, actually wala akong appointment. So ngayon, magwo-walk-in lang tayo doon sa SSA office, So let's see kung mahaba ang pila or hindi. Kasi usually pwede naman mag-walk-in. So yun yung gagawin natin. Hopefully hindi maraming pila. So time check is 10 AM kasi open sila dito ng 9 AM. Dapat kanina pa ako nakaalis, kaso napasarap kwentuhan namin ni Habi habang nagkakape. So ngayon pa lang ako alis. Dapat kaninang 9 AM ako umalis, But anyway, so ayan, let's go at samahan ninyo ako. So ayan, finally andito tayo. So mukhang walang masyadong tao, Hopefully, ayan, walang masyadong pila. Oh my God, mukhang maraming pila. So pagpasok mo pala dito sa loob, i-check ng guard yung dala mong bag if ever meron for security purpose, And then after nun, pupunta ka dito sa my kiosk machine para mag-registered. Usually ang i-enter mo lang naman is yung SSA number mo, saka meron siyang tinatanong if may appointment ka or wala, if meron kang problema sa eyesight mo or sa pagsasalita mo. So yun lang yung sasagutin mo, and then bibigyan ka ng number. So once na meron ka ng number, dito mo makikita kung alin yung mga tinatawag nila at kung aling window ka pupunta. So ayan at natapos na nga tayo at dito tayo nakapark. Hindi ako naka-video talaga doon sa loob kasi nga may security at puro camera doon, nakakahiya naman. So pauwi na tayo, Actually, inabot ako ng 45 minutes yung waiting time ko kasi nga wala akong appointment schedule kasi nag-walk-in lang ako. Buti na lang hindi masyadong maraming tao, So pang 10 ako kanina, pero still matagal-tagal din yung inantay ko. So nasa 45 minutes plus. Nung tinawag na ako after 45 minutes, sobrang dali lang talaga niya. Wala pang 5 minutes tapos na ako doon sa window, Actually, so since ako lang yung mag-change status, pero kung meron kang minor gaya sa akin, meron akong minor na anak, so ang dadalhin mo lang is yung certification ng citizenship mo, and then yung driver's license or yung US passport. So ayun, tinanong ko kung pwedeng isali ko na update yung anak ko kasi nga 'di ba para hindi na tayo pabalik-balik, para isahang lakad na lang. So buti na lang pumayag naman yung kanyang boss or manager niya doon or supervisor. So kinausap niya if pwedeng isahan na lang. Buti na lang dinala ko yung passport ng anak ko at saka yung kanyang SSA card, So yun lang ang hiningi sa kanya plus yung ID ko which is nandun na. So mabilis lang, in-update lang nila. So ayun, natapos agad. Sobrang bilis lang niya talaga. So nung natapos na yung pag-update niya ng immigration status namin ng anak ko, tinanong niya ako if ever gusto ko ng panibagong SSA card, So tinanong ko siya, ano ba ang difference if ever bigyan mo ako ng bago since na-update na nga yung status natin. Ang sabi naman niya sa akin, wala naman daw, it's just new card, pero yung details na nakalagay dun sa SSA card, same pa rin gaya nung existing na gamit natin, So sabi ko sa kanya, no need na since pareho lang din naman yung details na nakalagay dun kasi kukunin nga nila yung SSA card mo and then aantayin mo yung panibagong card. So sabi ko, i-keep ko na lang yung lumang card ko, since pareho lang din naman. Wala namang difference doon. So yun lang, ganun lang siya kabilis. So yun lang, share ko lang. Bye-bye.